Sabi ko, ang itim ng shade niya. Pag ganyan ko palang sabi ko, uy, very familiar. Ayan o, medyo mahirap siya mga kamuka. Pumapantay yung kulay niya. Bakit parang wala? Yung dalawa nga po dyan is favorite natin. Parang hindi naman dito nakalagay saan tayo puputi. Anong nangyari dito? Ang galing ah. Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong sabi, lahat ay PPN. Okay, i-review na nga po natin itong Kagayaho Tinted Sunscreen. By the way, hindi na nga po natin pag-uusapan itong packaging kasi sabi po ni Miss Rosmar, nag-post na po siya na babaguhin yung kanyang packaging. Pero yun nga po yung lagi natin sinasabi sa ating mga brand owners. Sana before po tayo magre-release sa ating market ay perfect na. Ayan, para hindi na yung paulit-ulit at ginagawa kaming human guinea pig kahit na ako ang inyong pambansang human guinea pig. Pero again, hindi naman siya makaka-affect, pero ito po ay meron pong pagbabago na mangyayari. Hindi ko po first time na gagamitin itong Kagayaho Tinted Sunscreen. Talagang tinry ko na siya muna mga kamuka para in-depth yung mabibigay ko po na review sa inyo. Okay, let's start na nga po. Wala pong nakalagay sa aking face. Usual routine nga lang po. Sa kalahati po ng aking face sa left side at sa right side po ng inyong screen ay gagamit po tayo ng moisturizer. Ito po yung favorite ko from IY Korea. Then yung kalahati naman po is hindi tayo gagamit, diretso na agad po tayo dito sa product. By the way, ang kagandahan nito mga kamuka, SPF 70 na po ito, PA++++, apat na po yung UV filters, broad spectrum na nga rin po ito. Maganda para sa UVA and UVB. Yung UVA mga kamuka, katulad ng lagi nating sinasabi, is maganda siya para sa aging kasi kaloob-looban po yan ng ating skin. A is aging and then yung UVB naman po is para sa ating skin barrier. Para po hindi tayo magkaroon ng sunburn. Yan yung kagandahan niya. Tapos ito nga rin daw po ay SPF tested pero wala pa pong nare-release na paper si Miss Rosmar. Alam nyo yung una niya, mahirap siyang ipump mga kamuka. Parang kailangan nyo muna siya ipump before siyang lumabas. Okay, let's start na nga po. Nung una ko siyang tinry mga kamuka, sabi ko, ang itim ng shade niya. Ayan. Kung makikita nyo, very dark yung shade niya mga kamuka. Let's have a comparison. Ito po yung kay Miss Rosmar. Ito yung sa Adorn. Tapos, ito naman po yung sa Bare Face na OG version. Ibig sabihin, ito po yung pang moreno-morena. Makikita nyo talaga yung difference niya mga kamuka. Napaka-dark talaga nung kay Miss Rosmar. Napaka-dark talaga nung kanya. Second one, ang napansin ko po dito kay Miss Rosmar na Kagayaho na tinted. By the way, ang nire-review po natin dito is yung product, hindi si Miss Rosmar. Is yung scent. Yung scent niya mga kamuka, unang pag ganyan ko palang sabi ko, uy, very familiar yung scent na ito. Alam nyo kung ano yung naiisip ko dito? Kaamoy na kaamoy niya, initial na amoy is etong from Hikari, ultra white na sunscreen nila. Pero ngayon ultra fresh na daw siya. Almost the same siya mga kamuka. Sweet, gourmand. Kaso ito nga lang po ultra white, very sweet siya. Pero kung babawasan mo ng konti, magkaamoy talaga sila. Tapos, after po ng dry down niya, kapag after ilang minutes niya or an hour mga kamuka, ito pong si Hikari sunscreen, gourmet na sweet talaga siya mga kamuka. While ito naman pong si Kagayaho, doon po sila medyo nagbabago. Sweet scent siya, pero may pagka-powdery rin siya. Nag-aamoy powder siya kapag nasa dry down na siya mga kamuka. Ayan o, medyo mahirap siya mga kamuka. Ayun. Ayan o, medyo mahirap siya. Okay, ayan po siya. Ilalagay natin siya. Takot na takot ako nung una mga kamuka kasi very dark talaga siya in person. Ang puti ni Sir Lawrence, tingnan nyo naman, ibang-iba siya sa skin tone ko, di ba? Pero ito yung magic niya mga kamuka. Ibabakita ko sa inyo So ayan siya. Ayan kung makikita nyo, dark pa rin naman siya. Pero once na i-ano nyo siya, i-apply nyo siya sa sa skin nyo, medyo nagbabago siya mga kamuka, no? Yan yung kagandahan niya na nagugulat ako talaga. Ayan
pumapantay yung kulay niya. By the way, napakabilis niyang i-blend sa skin ha. Hindi siya pumapatong sa ating moisturizer. Yun yung kagandahan. Walang patong na nagaganap sa ating moisturizer. Walang hapde na nararamdaman. Walang white cast. Pero may tone up din siya. In fairness ha, may tone up, may brightening siya mga kamukha. Yan yung napapansin natin. Pakadali talaga niyang i-blend sa skin natin. Pero kung mapapansin nyo, almost the same din talaga ng skin tone natin itong kabila. Mapapansin niyo, magkaiba siya pero pag in-apply siya sa face, ang ganda niya mga kamukha, in fairness. Very light yung coverage niya ha. Pero yun talaga, may brightening siya, tapos nakaka-tone up. Then yung finish niya mga kamukha, ang ganda. Walang paglalagkit na nagaganap. Wala siyang paglalagkit. Actually, parang Adorn tinted sunscreen din yung nafe-feel ko sa kanya eh. Have combination skin type and then yung aking cheek area po ay nasa normal to dry po siya. Okay, let's apply naman ngayon dito sa kabilang side nga po ng ating face and then gagamit nga rin po tayo ng UV filter. May UV filter na nga po tayo na nakikita nyo ngayon sa ating screen pero ang napansin ko, bakit parang wala? Ito po yung side na nilagyan natin ha. Ito pa nga dagdagan natin. Ayan siya. Ba't wala? I-apply muna natin ito sa kabilang side ng ating face. Pero kasi usually yung ibang mga sunscreen din naman talaga mga kamukha, hindi siya nag-reflect. Ayan na, meron naman tayo ng konti dito. Ito pong side na to is wala po itong nakalagay na moisturizer. Alam nyo, ang ganda niya talaga. Nakakagulat kasi talaga na ang dark niya, pero once na i-apply nyo siya sa skin nyo, bumabagay siya. I don't know if this is tone adapt, no? Kasi bumabagay talaga siya sa skin tone ko kahit napaka-dark. 'Di ba? Kung makikita nyo, ito naman tayo dito sa ating screen. Ayan, medyo meron naman pala siya mga kamukha. Hindi lang natin masyadong nakikita kanina, no? Pero ayan po, nagkakaroon na rin tayo. Ayan, once sa lumayo tayo mga kamukha, nakikita na po talaga. Ayan, meron tayo. Ito yung wala, Ayan, once sa lumayo naman tayo, nakikita na natin siya mga kamukha na meron. Okay, ayan, meron naman siya. Ayan, nakikita na po natin. In person, ang ganda niya. I love it. Pwede to sa mga lalaki, sa mga babae. Actually, kahit na pang-event ko to, pwede, Pero hindi siya makaka-cover ng mga imperfections, mga kamukha, ha. Very light lang yung pagka-tint niya, yung coverage niya sa akin. Pero maganda siya. Buildable din ito. Tinry ko na kasi talaga siya mga kamukha. Very buildable po siya. Ayan kapag malayo, ayun, meron naman pala. Okay? Alam nyo, medyo nahiwagaan talaga ako dito kay Kagayaku, no? Sabi ko, ang ganda kasi niya na nag-a-adapt siya sa skin tone ko. So sabi ko, why not? I-test ko talaga siya. Baka wala naman talaga siyang kulay, natatanggal yung kulay niya. Alam nyo yun yung may tint, pero once na i-apply nyo, nawawala. Kaya sabi ko, itatry ko talaga, i-apply natin siya sa paper. Wow! May patest tayo sa paper, di ba? Yung dalawa nga po dyan is favorite natin, yung Adorn na tinted sunscreen and also yung Bare Face tinted sunscreen na light version. Kung makikita nyo kay Adorn, ang ganda ng coverage niya talaga. Hindi nabura, okay na okay siya. Yung kay Bare Face, makikita nyo po, very light po yung kanya. Kasi light nga yung shade ko dyan, di ba? Light siya, pero ang ganda rin niya mga kamukha. Hindi siya nabubura. And ito yung kay Kagayaku. Kung makikita nyo kay Kagayaku, medyo kahawig na siya talaga nung tint nung kay Adorn. Once na i-apply nyo siya, ibig sabihin, hindi siya nabubura mga kamukha. Pero medyo nagbabago siya ng color or nagbabago siya ng shade. O kung makikita nyo, nagbabago siya ng shade mga kamukha. And kung titingnan nga po natin, may coverage talaga siya. So, hindi siya yung eme-eme lang. Hindi siya yung eme-eme lang kasi ayan nga siya mga kamukha. Very good siya in fairness. So, I think
okay siya sa moreno, sa morena, and I have really fair skin at bumagay siya sa akin mga kamukha. Kaya pwedeng-pwede. Tapos okay yung finish sa akin. Walang white cast, napakadali niyang i-blend sa skin, pwede siya for reapplication. Napansin ko po sa kanya mga kamukha is nag-oil ako sa T-zone area ko po after few hours. And kailangan nga po natin mag-reapply every 2 to 4 hours kahit gaano pa kataas yung ilalagay nyo na SPF sa inyong mukha. May mga nakalagay nga rin po pala dito na anti-aging, whitening. Tapos chine-check po natin yung kanyang ingredients, no? Okay, parang hindi naman dito nakalagay saan tayo puputi. Tapos anti-aging pwede naman siya kasi nga for UVA, UVB. Pero kung may mga skincare benefits or skincare ingredients, parang wala tayong masyadong nakikita dito mga kamukha, no? Pero yon, wala tayong nakikita. I guess ito po talaga ay nakafocus as sunscreen siya. Kung gusto niyo po ng sunscreen na may SPF 70 PA++++, go for this one. Like sa iba po nating mga natatry na mga Rosmar na products, na we are very honest dito po sa ating channel, it's a good product. Sasabi ko na okay naman siya. Very lightweight. Tapos ang galing talaga nung kanyang yung bigla talaga siyang nag-iiba ng ng kulay dito sa skin natin. Pero ayan once na mag-apply kayo ng moisturizer sa baba nitong Cagayaco Tinted Sunscreen, ayan nag-ano siya, nag-go-go, glow-glow siya mga kamukha. Kaya I suggest talaga na mag-skincare kayo or mag-moisturizer kayo. So nakakatuwa na medyo nagla-level up itong si Madam Rosmar, no? Hindi lang siya yung basta labas na lang siya ng labas ng produkto, though may mga room for improvement pa rin, pero at least nakikita natin na nagta-try na siya, di ba? Hindi na yung bigla na lang naglalabas tapos hindi maganda. Tapos sa body, pwede rin ito mga kamukha, though medyo mahal siya, pero ayan papakita ko sa inyo. Ganyan ako kaputi in person mga kamukha. Madam, baka improve yung yung etong squeeze tube nyo kasi ang hirap Ayan di ba ayan siya. Ayan di ba kung makikita nyo, ang dark niya, pero once na ibe-blend nyo siya mga kamukha, pumapantay siya talaga. Hindi ko alam kung ba't ganun yung nangyari. Anong nangyari dito? Ang galing pumapantay siya. Tapos may glowing effect pa. In fairness, nagtutone up siya. Ang galing. Ayan ito yung may kay Madam Rosmar. Ito yung wala. Mas nag-improve pa yung skin ko. Maputi na ako, pero mas pumuti pa siya. Nag-tone up siya. Nakakagulat talaga. Yun yung medyo nagulat talaga ako dito. So, it's a good product. Masasabi ko na good product siya tapos hindi siya malagkit, walang pamumuo, walang white cast, very lightweight. Ay, Madam Rosmar, in fairness, I am looking forward sa mga future development ng mga product mo and also future release added video nga po pala natin. Ayan, gumawa kasi tayo ng thumbnail. Ang dami nating nilagay mga kamukha, pero papakita ko sa inyo. Ang galing niya. In fairness, good product siya. Okay siya mga kamukha. Ayan siya. Tapos hindi naman tayo nag-pimples din dito mga kamukha. Actually maganda siya kapag binibuild nyo Mas gumaganda siya, nagkakaroon siya ng coverage talaga Kung makikita nyo po, ang ganda niya nga rin mga kamukha. In fairness, very good. Kayo mga kamukha, ano nga bang masasabi nyo dito sa Cagayaco Tinted Sunscreen? Mag-comment nga kayo dyan sa baba. And syempre, kung gusto nyo pong magpaputi, may separate video po tayo. Narito po yan mga kamukha. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano nga ba tayo puputi? Manood na kayo dyan mga kamukha. Until our next video po. Click nyo na to.